Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, senador na umano'y may-ari ng SUV na iligal na dumaan sa EDSA busway dapat pangalanan ng LTO. Bagyong Marce, bahagyang lumakas habang papalapit sa Hilagang Luzon. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ipatutupad bukas November 5. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Hinimok ni Senate President Chis Escudero ang Land Transportation Office o LTO na pangalanan ang may-ari o driver ng SUV na iligal na dumaan sa EDSA busway at tinakasan ang traffic enforcers. Sa isang statement, sinabi ni Escudero na hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng driver na nagmamaneho ng sasakyang may plate number 7 na nakareserba sa mga senador. Kung mapatutunayang miyembro ng Senado ang may-ari ng sasakyan, nais ni Escudero na humarap ito at pagsabihan ang driver na harapin ang mga naging paglabag nito sa batas. Kahapon nang inilabas ng Special Action and Intelligence Committee ng Department of Transportation o DOTR ang video na kuha sa isang puting SUV sa northbound lane ng Guadalupe Station, 6:58 PM ng November 3. Sinubukan itong pigilin ng DOTR officers dahil sa iligal nitong pagdaan sa EDSA busway. Ngunit sa halip na harapin ang mga enforcers ay nag-reverse ng sasakyan ang driver hanggang sa umabot ito sa open barrier at nakatakas. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng driver at kung sinong senador ang may-ari ng sasakyan. Bahagyang lumakas ang Tropical Storm Marce habang binabagtas nito ang Philippine Sea. Base sa weather bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo 775 km east ng Borongan City, Eastern Samar at taglay ang lakas ng hangin 75 km per hour malapit sa gitna at may pagbugsong aabot sa 90 km per hour. Mabilis itong kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 35 km per hour. Posibleng itaas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang bahagi ng Cagayan bukas at posibleng umabot sa Signal number 4, ang pinakamataas na wind signal sa pananatili ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Inaasahan ding tataas ang Severe Tropical Storm Category ang bagyo bukas o Typhoon Category naman bukas din ng gabi o Miyerkules ng madaling araw. Nagpatupad ng mix adjustment sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas November 5 base sa magkakahiwalay na anunsyo ng oil companies, bababa ng 10 centavos ang bawat litro ng gasolina. Tataas naman ng 75 centavos ang per liter ng diesel habang 50 centavos naman ang itataas sa bawat litro ng kerosene. Ipatutupad ang bagong presyo sa lahat ng oil companies bukas November 5 alas 6 ng umaga. Maliban sa clean fuel na epektibo 4:01 PM ng parehong araw. Sang-ayon ang pagtaas sa projection ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, bunsod ng positive outlook sa fuel demand sa Estados Unidos. Mas mahigpit na regional supply sa Asia, gayon din ang geographical risk sa Middle East. Para sa Kidlat News Updates, ito sa JP Adaw nag-uulat. atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.